Hi, ako nga pala si Zeliana. Ngayon ay recap natin ang anime movie na pinamagatang, Lupin the First. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lamang sa ibaba. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula sa isang mananalaysay na tinatawag na Professor Bryson, at pinagkatiwala ang isang napakahalagang gintong diary, at ang nag-iisang susi nito, sa kanyang pamilya. Nalaman natin na ang mahalagang aklat na ito ay naglalaman ng direksyon ng isang napakagandang kayamanan, na kilala bilang Eclipse. Maraming tao ang gagawin ang lahat para makuha lamang ang librong ito sa kanila. Sa sandaling tumakas ang kanyang pamilya dala ang libro, isang grupo ng mga sundalong Aleman ang dumating sa kanyang bahay, at nang malaman nila na ang gintong diary ay wala na sa kanyang pag-aari, agad nila itong pinatay ng walang alinlangan. Samantala, nakita natin ang pamilya ni Professor Bryson, na patuloy pa rin sa pagtakas, hanggang sa nagsimulang humabol sa kanila ang isang kotse, na lumalabas na ito pala ang partner ni Professor, na kilala bilang Lambert. Sa sandaling ang mga miyembro ng pamilya ay nag-ambala sa paghabol, nauwi sila sa isang aksidente sa sasakyan, na ikinamatay ng parehong mag-asawa, ngunit ang kanilang maliit na sanggol na babae ay nakaligtas sa pag-crash. Nagawa ni Professor Lambert na nakawin ang susi, ngunit hindi niya mahanap ang gintong diary na nawala sa oras ng paghabol. Pagkalipas ng ilang taon sa Paris, muling lumabas ang diary sa panahon ng memorial ni Professor Bryson, na tinala ang tunay na may-ari ng gintong diary, nang ipakita ng host ang memorial diary sa lahat ng tao. Isang tao ang pumasok sa building na isang kartero, may daladala itong sulat mula sa pinakadakilang kriminal sa lahat ng kriminal, na pinangalanang Lupin, na nagbalita sa kanila na magnanakaw siya ng gintong diary. Ang lahat ng mga tauhan ng seguridad ay naging mapagbantay, at ibinalik ang diary sa vault. Sinubukan ng isang kartero na kunin ang diary, ngunit pinigilan siya ng isang babaeng security guard, nang mapansin niyang siya mismo si Lupin. Agad nitong ipinatawag si Detective Zenigata, na ginugugol ang kanyang buong buhay sa pagsisikap na hulihin ang pinakasikat na kriminal sa lungsod, na si Lupin. Si Lupin ay naglabas ng gas mula sa kanyang katawan, at madaling nakatakas papunta sa rooftop. Ipinagkatiwala sa babaeng opisyal ang pagbabalik ng diary sa safe, ngunit nang nasa safe na pinatulog niya ang isang security officer na nag-escort sa kanya. Nalaman natin na ang babaeng ito ay tinatawag na Lady Saya, na binigyan din ng layuning nakawin ang diary. Nakita natin siyang lumabas sa taas ng building at nagtago sa ligtas na lugar, at sinusubukang tumakas dala ang gintong diary. Biglang inagaw ni Lupin ang diary sa kanya, at habang hinahabol niya ito para kunin ang diary, muntik na siyang mahulog sa building, pero iniligtas siya ni Lupin. Ipinagpatuloy ni Lady Saya ang paghabol para sa diary, ngunit hindi niya kinaya ang propesyonal na magnanakaw. Habang tumalon ito mula sa isang gusali patungo sa isa pa, kumpiyansa na sinabi ni Lupin na ang diary ay pag-aari niya ngayon. Isang dalagang babae na pinangalan ng Fako, ay kinuha ang diary mula sa kanya at tumakas sakay ng isang helicopter. Bago kumilos si Lupin laban dito, dumating si Detective Zenigata sa rooftop kasama ang iba pang mga pulis na nakapaligid sa kanya, at pagkatapos ng mahabang pakikibaka. Sa wakas ay nahuli na rin nila si Lupin, nang huhulihin na sana ng mga pulis si Lady Saya, nakatakas siya gamit ang isang parachute. Sa kanyang pagtakas mula sa mga pulis, nakita natin si Lady Saya na nakikipag-usap sa kanyang lolo sa telepono, humihingi ng paumanhin kung paano siya nabigo sa pagnakaw ng diary. Pinagalitan siya ng kanyang lolo dahil sa kanyang katangahan, at kinansela ang kasunduan nilang. 2. Dinala tayo ng eksena sa isang lihim na basement, kung saan nagpupulong ang isang grupo ng mga magnanakaw, at pinamumunuan ito ni Professor Lambert, at ang utak ng krimen, na pinangalan ng Gerald. Tuwang-tuwa silang lahat dahil kamakailan lang ay nakatanggap si Professor Lambert ng balita mula sa isa niyang alipors, na sa wakas ay nakuha na nila ang gintong diary na buong buhay nilang hinahanap. Ngunit ang tanging problema ay ang diary ay nakalock sa pamamagitan ng isang uri ng mekanismo, at dapat nilang mahanap ang tanging susi na maaaring magamit upang buksan ang diary, kahit ano pa ang mangyari. Biglang dumating si Fako, at binigay ang diary sa profesor gaya ng ipinangako niya, at bilang kapalit, binigyan siya ng malaking halaga. Ngunit nang siya ay aalis na, nalaman ni Gerard na sinusubukan ni Fako na linlangin sila, at siya ay pinigilan. Samantala, nakita natin ang isang malaking convoy ng pulis na naghahatid kay Lupin sa bilangguan.
Nalaman natin na ang gintong diary ay ang tanging kayamanan na hindi nanakaw ni Lupin. Napakayabang nila sa kanilang sarili na sa wakas ay nahuli na nila si Lupin, at wala na itong paraan para makatakas sa pagkakataong ito. Pero laking gulat nila nang biglang sumulpat ang mga miyembro ng gang niya sa eksena para iligtas siya. Ang isa sa kanila ay tinatawag na Daisuk Jigan, na dalubhasa sa baril, lalo na sa mga pistol na lagi niyang daladala. Pinahinto niya ang mga pulis na humahabol sa kanila sa pamamagitan ng pagbaril sa mga gulong ng sasakyan, na nagdulot ng agarang aksidente sa kanila, habang ang isa pang miyembro ng gang ay tinatawag na Jimon Ishikawa, na kilala bilang isang samurai warrior, na maaaring pumatay ng napakaraming tao sa ilang segundo. Matagumpay nilang nailigtas si Lupin, at agad na nakaalis sa lugar ng mga pulis. Sa kanilang pagtakas, nanawagan si Lupin sa kanyang mga kaibigan na samahan siya na nakawin ang gintong diary, ngunit hindi sila nagpakita ng interes na tulungan siya, dahil naniniwala sila na ang diary na nagtuturo sa isang napakahalagang kayamanan, ay maaaring isang pekeng impormasyon lamang, at hindi ito worth it na nakawin. Bilang tugon, sinabi sa kanila ni Lupin na kung mananakaw niya ang diary na iyon ng mag-isa, hindi niya sila bibigyan ng kayamanan, ngunit tila wala silang pakialam dito. Bigla tayong dinala ng eksena kay Professor Lambert at kay Gerard. Sa basement nakita natin silang sinusubukang buksan ang diary, gamit ang kalahating bahagi ng susi, ngunit hindi sila nagtagumpay. Si Lady Saya ay bumalik sa kanyang apartment na sobrang naiinis, matapos ang hindi matagumpay na misyon sa pagnakaw sa diary, at talagang masama ang pakiramdam niya at nag-aalala, dahil nakita na siya ngayon ng lahat bilang isang magnanakaw. Iiyak na sana siya hanggang sa biglang sumulpat si Lupin. Si Lady Saya ay sobrang nalilito at nagtataka kung paano niya nahanap ang kanyang apartment, kaya ipinakita ni Lupin ang kanyang tracking device na inilagay niya sa kanyang sapatos. Natuklasan ni Lupin ang kanyang interes sa pagiging isang arkeologo, at ipinakita sa kanya ang kanyang anting-anting. Nalaman natin na ang anting-anting ay ang kalahati ng susi ng Golden Diary, na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Sinabi ni Lady Saya kay Lupin na hintayin siya dahil magpapalit siya ng damit. Habang nasa CR siya, palihim niyang tinawagan ang kanyang lolo sa telepono, na ipinahayag na si Professor Lambert pala iyon, at sinabi sa kanya na si Lupin ay nasa kanyang apartment, at mayroon siyang kalahati ng susi sa diary. Biglang muling binago ni Lambert ang kanilang kasunduan, na kung dadalhin niya si Lupin kasama ang kalahating bahagi ng susi, tutuperin niya ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagpasok sa kanya sa Boston School of Archaeology, kaya mabilis na pumayag si Lady Saya, at handang gawin ang sinabi sa kanya. Bigla niyang nakumbinsi si Lupin na pumunta sa hideout ng mga kriminal, dahil sa diary, dahil siya ay isang arkeologo, at gusto niyang malaman ang kasaysayan ng kayamanan na tinatawag na Eclipse. At bilang kapalit, matutulungan siya nito sa lahat ng impormasyong kailangan niya. Dinala niya siya sa criminal hideout, at nalaman natin na si Lady Saya ang maliit na sanggol na nakita natin sa simula ng pelikula, na ang mga magulang ay pinatay ni Professor Lambert sa isang aksidente sa sasakyan dahil sa diary, ngunit wala siyang ideya tungkol dito. Nang sa wakas ay nakapasok na sila sa loob ng basement, nakuha nilang muli ang diary at ang isa pang susi, at sa sandaling ginamit nila ang susi sa pagbubukas ng diary, hindi ito bumukas at hindi lumitaw ang kayamanan. Bigla nilang nalaman na pinapagana pala ito ng power generator, na inabandona sa isang nawawalang lungsod, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mexico. Biglang tinutukan siya ng baril ni Lady Saya, kaya napagtanto ni Lupin na siya ay dinala sa isang bitag, ngunit siya ay cool pa rin tungkol dito, at sinuko ang kanyang sarili kay Gerard at kay Lambert ng kusa. Kinulong at tinali si Lupin, kung saan nakatagpo din niya si Fako, isang profesional na magnanakaw tulad ni Lupin, na nahuli dahil sa pagtatangkang linlangin sila. Sa wakas, matalinong ginagamit ni Fako ang pagkakataong makatakas, nagawa niyang akitin ang isang bantay patungo sa kanya, at tinapos siya sa isang segundo. Nag-iwan siya ng susi para makatakas si Lupin, at tumakas gamit ang isang eroplano. Nagtago si Lupin sa paligid ng eroplano upang bawiin ang diary, nang bigla niyang narinig ang isang talakayan mula kay Lambert at Gerard, na ang Eclipse ay isang napakalakas na sandata, at ang diary ay makakatulong sa kanila kung paano ito gamitin. Hinahanap din pala ito ni Adolf Hitler, na iniulat na fake ang kanyang sariling kamatayan, at pumunta sa South America dahil sa pagbagsak ng Berlin,
at ngayon ay nagpaplanong gamitin ang eclipse upang simulan ang World War III. Napansin ni Gerard at Lambert na nakikinig si Lady Saya sa kanilang pag-uusap, at tinanong niya sila, kung bakit hindi siya sinabihan na ang eclipse ay isang uri ng sandata. Upang maiwasan ang paglabas ng kanilang mga sikreto tungkol sa eclipse, walang pagpipilian si Gerard at itinapon siya palabas ng eroplano, at si Lupin na nakakita nito ay tumalon din palabas ng eroplano upang subukang iligtas siya. Ngunit sa kasamaang palad wala sa kanila ang may parachute, at habang silang dalawa ay nahuhulog sa kanilang kamatayan, si Fako ay biglang dumating mula sa kung saan sakay ng eroplano, at iniligtas sina Lupin at Lady Saya. Sinimulang barilin ng mga alipors ni Gerald at Lambert ang eroplano, na naging sanhi ng pag-crash nito, ngunit ang iba pang miyembro ng Lupin gang na sila Jigen at Jimon ay nakarating sa tamang oras, at nailigtas sila sa paparating na panganib. Ngunit lumala lamang ang problema nang ang kanilang sasakyan ay nawasak ng mga machine gun mula sa mga alipors ni Gerard, na nag-iwan sa mga tripulante na matrap sa disyerto. Dahil wala masyadong pagpipilian, tinawagan ni Lupin ang isang lalaki na pupunta saan man sa mundo para lang mahuli siya. Sa sandaling makontak niya ang lalaki na lumalabas na si Detective Zenigata, agad siyang sumulpat kasama ang kanyang koponan sa lokasyon ni Lupin, at sinusubukang hulihin siya, ngunit nauwi sa pagkalinlang ni Lupin, at ginamit niya ang helicopter ng detective at ng Interpol, tumakas sila kasama ang kanyang gang, hinabol sila ni Detective Zenigata at kumapit. Nang lumipad na ang helicopter, wala silang pagpipilian kundi ang itali siya. Ipinaliwanag sa kanya ni Lupin kung paano kukunin ni na Professor Lambert at ni Gerard, ang isang sandatang kayang wasakin ang iba't ibang bahagi ng mundo na tinatawag na eclipse. Siyempre nag-alinlangan ang detective na makipagtulungan sa isang magnanakaw na tulad ni Lupin, ngunit ang mga kaso ni na Lambert at Gerard ay isang mas malubhang krimen, at sa wakas ay nagpa siya na makipagtulungan kay Lupin at sa kanyang grupo upang mahuli nila ang mga kontrabida, at upang pigilan sila sa kanilang kasamaan na plano. Nang makarating sila sa isang daungan upang magpahinga sandali, gumawa din sila ng kanilang plano sa paghuli sa mga kontrabida. Nakipagkita si Lupin kay Lady Saya, na talagang nalilito kung paano nagagawa ng kanyang lolo ang ganoong bagay sa kanya. Sinabi ni Lupin ang katotohanan kay Lady Saya, na siya ay apo ni Professor Brisson. At si Professor Lambert na nagsasabing siya ang kanyang lolo, ay siyang pumatay sa kanyang mga magulang, at umampun din sa kanya, upang makuha niya sa kanyang mga kamay ang diary. Nalaman din ni Lupin na ang kanyang sariling lolo ang tumulong kay Brisson sa paghahanap ng eclipse, ngunit napagpasyahan nilang itago ang diary, upang maiwasan nila itong mapunta sa maling kamay. Ang nakakagulat sa lahat ay nagawa rin ni Lupin na nakawin pabalik sa kanila ang laman ng diary. Bigla tayong dinala ng eksena sa hilagang bahagi ng Mexico, kung saan nakita natin sina Gerard at Lambert na papunta sa loob ng isang kuweba, dahil natuklasan nila ang lokasyon ng eclipse na nasa kuwebang iyon. Ang kanilang plano ay hindi natuloy tulad ng inaasahan, dahil sa mga bitag sa kuweba, at ang tanging paraan upang malagpasan ang mga bitag na iyon, at para makuha ang eclipse ay sa pamamagitan ng paggamit ng diary, kaya wala silang pagpipilian, kundi ang bumalik sa lugar kung saan nahuli nila si Lupin. Sa sandaling umalis ang mga kontrabida, pumasok si Lupin at ang kanyang koponan sa kuweba, at pagkatapos nilang malaman na ang mga bitag ang humadlang kina Gerard at Lambert sa pagkuha ng eclipse, nagawa nilang gamitin ang diary bilang mga direksyon upang malaman ang isang lihim na password, na nagawang i-deactivate ang mga bitag sa kuweba. Ngunit lumalabas na may isa pang bitag, at wala silang mahanap na clue tungkol sa sikretong password sa isang ito. Ang tanging plano nila ngayon ay iwasan ang lahat ng mga trap mula sa bitag, at i-deactivate ang bitag mula sa loob, na sa wakas ay makakapunta sila sa eclipse. Ngunit ang tanging taong makakagawa noon ay si Lupin. Nakikita natin si Lupin na umiiwas sa lahat ng mga shot mula sa bitag, na ikinagulat ng grupo, at ipinapakita rin sa atin kung gaano kapropesyonal si Lupin sa pagnanakaw ng mga bagay. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa eclipse, natuklasan ni Lupin na ito ay plano ni Lambert at Gerard sa pamamagitan ng paggamit sa kanila bilang isang paraan upang alisin ang lahat ng mga trap sa eclipse. Sa pagtutok nila ng baril sa kanila, wala silang ibang pagpipilian, kundi ang sumuko sa mga kriminal. Galit na galit sina Jigen at si Jimon nang malaman nilang sandata pala ang eclipse, imbes na kayamanan, at sinisi si Lupin sa hindi pagpapaalam sa kanila kanina, at sinabing, hindi nila itinaya ang kanilang buhay para sa isang sandata,
na walang halaga sa kanila. Sina Lambert at Gerard ay sinama si Lady Saya, at na-activate nila ang Eclipse, na nagdadala sa kanila kasama si Lady Saya, pabalik sa ibabaw. Ngunit hinaranggan sila ni Lupin at ng kanyang mga tripulante gamit ang isang eroplano, at pinipigilan itong makatakas, habang nakita natin si Jigen na sinisira ang mga elisi ng eroplano gamit ang kanyang mga kakayahan sa sniper. Habang nakita natin si Jimon, na gumagamit ng kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa espada upang hiwain ang mga pakpak ng eroplano sa dalawa, na halos nagiging sanhi ng pagbagsak ng eroplano, ngunit ginamit ni Lambert ang Eclipse na naglalabas ng mga pakpak na anyong yelo, na nagpapalipad muli sa eroplano. Ginagamit din ni Lambert ang kapangyarihan ng Eclipse para ilabas ang isang misteryosong uri ng enerhiya na nagpabagsak kay Lupin at sa kanyang mga kasama. Sa pag-aakalang patay na sila, napagtanto ni Lambert kung gaano kalakas ang Eclipse, at nagpa siya na kunin ito sa kanyang sarili, at sinunog ang diary. Plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng Eclipse para sakupin ang mundo, para ituring nila siya bilang isang bagong pinuno. Si Gerard ay nagalit dahil sa pagtataksil ni Lambert, at inatake siya, at nakita natin kung paano niya madaling natalo ang matanda, habang nakita natin si Lady Saya na sinusubukang kontrolin ang Eclipse. Sinabihan siya ni Gerard na huminto at binantaan siyang papatayin kung hindi siya susunod, ngunit habang patuloy niyang sinusubukang i-deactivate ang Eclipse, pinaputok ni Gerald ang baril patungo sa kanya, ngunit sinalo ni Lambert ang bala para sa kanyang kapakanan. Ang isang flashback ay ipinakita nang nakita natin si Lambert na kinuha si Lady Saya mula sa orphanage, at sa ilang segundo, siya ay namatay. Ipinakita nito na talagang nagmamalasakit pa rin si Lambert sa kanya, kahit na sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Nang maglaon, si Gerard ay nakatanggap ng tawag sa telepono, na nagsasabi sa kanya na ang kanilang pinuno na si Hitler ay natagpuan na. Kaagad, kinuha niya si Lady Saya at ang Eclipse para puntahan si Hitler. Sa sandaling dumating siya sa Germany, sa wakas ay nakipagkita siya kay Adolf Hitler, at sinabi sa kanya ang tungkol sa Eclipse at ang mga kapangyarihan nito. Ayaw ni Lady Saya na makuha ng walang awa na mamamatay tao tulad ni Adolf Hitler ang napakalakas na sandata, sinubukan niyang patayin ito ng baril ngunit hindi niya magawa, dahil hindi siya mamamatay tao. Inutusan ni Adolf Hitler ang isa sa kanyang mga alipors na patayin si Lady Saya, nang dinala si Lady Saya sa basement para patayin. Ang tao pala na iyon ay si Jigen, na nagpanggap na alipors ni Gerald, at ang pinakakapanapanabik sa lahat na ang iba pa sa grupo ay buhay din, at nagawa rin nilang makapasok sa basement ni Gerard una pa lang, at tinalo ang lahat ng mga alipors gamit ang kanilang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Samantala, dinala ni Gerard si Hitler sa lugar kung saan niya inilagay ang Eclipse, upang masubukan niya ang mga kakayahan nito. Nakakatuwa, hindi pala si Hitler ang taong iyon, ngunit si Lupin, na nagbalat kayo bilang si Hitler, na kinukutya si Gerard kung gaano siya katanga, dahil si Adolf Hitler ay nahayag na matagal nang namatay, galit, nakipag-away siya kay Lupin at nang matalo siya sa isang laban, nagawa ni Lupin na gamitin ang Eclipse para i-activate ang isang micro-black hole, na pumatay kay Gerald, matapos ang mahabang pakikibaka, habang si Lupin naman ay nakatakas, sa pamamagitan ng paggamit sa isang gravity device. Pagkatapos ng mahabang romantikong pag-uusap, sinabi ni Lupin ang kanyang huling paalam kay Lady Saya, at binigyan din siya ng isang dokumento na maaaring magbigay daan sa kanya upang matupad ang kanyang mga pangarap, sa pag-aaral sa paaralan ng arkeologo. Pag-alis niya, nakita natin ang mga detective na si Zenigata na patuloy pa rin sa paghabol kay Lupin.